Ito pag-usapan natin, ha? Pasensya na po, hindi ko po dala yung laptop ko. So, ipapakita ko lang po sa inyo. Cellphone lang ang dala ko kasi minsan nahihirapan ako sa biyahe magdala ng laptop. So, tingnan natin ito. Kasi ito po'y kaduda-duda. Ito po ay nilabas ni Jason Sa. Nakikita nyo yung picture na yan? Ayan po yung picture ng driver. Hindi ko na masyadong pakakatagalan, ha? I-rewind nyo na lang. Ayan. Yan po yung pinost ni Jason Sa. Sir Jason Sa, maraming salamat at meron siyang binulong kagabi. Hindi na po ako mag-a-announce. Antayin nyo na lang yung announcement kay Banat Bay. Alam nyo naman, si Coach Oli hindi bida-bida sa announcement eh. Ano sabi ni Jason Sa? Basta may binulong siya at approve ni Atty. Tolentino. Tanong nyo na lang si Banat Bay, ha? Sabi ni Jason Sa, ano itong nilabas ninyong mugshot ng Shabu driver? Walang pangalan at walang muka. Gusto nyo bang isipin namin na gago? Ay, gago. Grabe to si Sir J. Gago at kalahati ang bagong PNP chief. Gago at kalahati ang bagong PNP chief. At bangag na rin ang DILG secretary. Aba, matindi pala talagang bumana to si Sir J. You are so unfair. Yung congressman na pinakita nyo ang mukha at buong-buo ang pangalan. Ito congressman, di ba? Pinakita nyo, may mugshot. Ito si Castro. Pinakita nyo mugshot. Buong-buo may pangalan. Tapos, yung 13 billion at almost 2 tons of shabu na ipinagmamalaki yung biggest drug haul in history. Record-breaking na nahuli na droga sa bansang Pilipinas. Ganitong klase mugshot ilalabas nyo sa publiko? Para naman kayo mga siraulo. Para daw siraulo. Tinawag na siraulo si Mr. Abalos at si General Marbil. Siraulo ba kayo, mga sir? Hindi. Ibinasa ko lang, ha? Ayan, kay Jason Sa yun. Inuulit ko lang yung tanong. Para naman kayo mga siraulo, Mr. Abalos at General Marbil. Ano pong problema nito? Baka nakidnap na itong driver na ito. Hindi kasi ito. Ito si Castro, ha? May mugshot. Ito ata yung kaso niya na ano eh. RA 7610, kidnapping and failure to return a minor. May kidnapping si Castro, kaso may mugshot siya. Nilagay ang pangalan niya, congressman yan. Samantalang ito, driver, konektado sa droga. Walang pangalan. Castro, kampi tayo ngayon, pinagtatanggol kita, ha? Bakit yung kidnapping ni Castro, di umano, ay may mugshot? Bakit itong driver? Ang mugshot, blurred ang buka. Wala pang pangalan. Sabi ko sa inyo, kakampihan ko si Castro dito. Tingnan mo, kahit si Castro congressman at hindi maganda ang pagmumuka, pinakita pa rin yung mugshot. May pangalan pa. Yung driver. Kasi pag tiningnan mo, naka-blurred eh. Tingnan ninyo, naka-blurred. Pag tiningnan mo nga, sabi ko, sino to, si Roque? Hindi, unang tingin ko. Wala, may kaso si Roque. Hindi ko po pinagbibintangan si Atty. Roque. Yung unang tingin mo kasi, pag titingnan ninyo, unang tingin. Parang si Atty. Roque, di ba? Blinerd nyo po kasi kung sino-sino pa mapagbibintangan niyan, pambira kayo. Ba't para kayong unfair? Ito ang masama dito. Ito bang driver na ito nakidnap na? Bakit ito si Jason Sa tinabi kay Castro? Hindi, ito ba nakidnap na? Kasi hindi na lumalabas. Itinago ng muka, itinago ang pangalan. Lalo magdududa taong bayan dyan. Balikan natin, ha. We cannot blame the people na ang sabi nga nila, moro-moro, yang drug haul na yan na nahuli. Drama lang daw. Yung iba naman ang sinasabi, itinago na yung driver kasi kasabwat
ang nasa itaas. Nahuli talaga yan at may mataas na tao na pilit tinatakpan yan. Kung ganyan ang isip ng taong bayan, lalo sila magdududa rito. Hindi nyo nilabas ang pangalan, hindi nyo nilabas ang muka. Ngayon, kung sasabihin nyo, yan, ganyan ang dapat, bakit yung congresswoman? Kahit pangit, nilabas nyo muka. Congresswoman to Oh. Bakit nyo ginanyan? Kailangan sumagot dito si Mr. Abalos, si SILG Abalos at General Marbil. Kasi tinawag kayong, para naman kayong mga siraulo. Para daw kayong siraulo. Hindi mo masisisi na yung taong bayan. Na yan ang iisipin nila. Para nga kayong siraulo, Mr. Abalos at General Marbil. Inuulit ko lang po yung parot ako, inuulit-ulit ko lang yung sinasabi ni Jason sa idol natin to si Sir Jace. Di ba? Kailangan nyo, seriously, nananawagan po President Marcos. It's about time. You step up. Panahon na po. Take responsibilities. Ang dami pong tanong ng taong bayan. Tapos nabalitaan pa ng taong bayan na sinasakal ang information, pinagbabawalan na magsalita ang PNP patungkol dito. Hindi po. Karapatan ng taong bayan malaman yan. Nananawagan po sa media. Di ba? May kaya nga kayong media May responsibilidad kayo sa taong bayan. Juvie Estrada, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Yan. First time ba? First time? But anyway, thank you Juvie Estrada. Responsibilidad nyo sa taong bayan, ibigay yung information. Bakit kung ano-ano ang balita nyo media? Ibalita nyo rin to. Dapat imbestigahan ito. Huwag po nating binibaby ito. Nako, hindi po maganda yan media. Kayong mga vloggers, Edna Ogawa, maraming salamat po from Japan naman to. Thank you Edna Ogawa. Kayo naman mga vloggers na nasa kabilang kampo, ibalita nyo rin to. Amelia Elios, maraming salamat po from Hong Kong. Hindi namin sinasabi na, siyempre alam namin nasa kampo kayo ng kabila Baka gusto nyo rin itinatago to. Ang importante lang, maibalita nyo. Di ba? Diyan tayo dapat mag-focus. Yung tingin ng taong bayan na yan. Sagutin ninyo. Mr. President Marcos, maging responsable po kayo. Ipaliwanag nyo to sa taong bayan. Bakit po ganito nangyayari? Asa na po yung driver? Asa na po yung van? Ilan po ba talaga? Ilang tons po ba yan? Ilang billion po talaga yan? Dahil po, Mr. President, galing po sa inyo, sa bibig ninyo at sa bibig ni SILG Abalos na ito ay record-breaking in the history of the Philippines. In short, ito pinakamalaking nahuling droga. And yet, ganito katahimik. Talaga magdududa taong bayan dyan. So, sana ipaliwanag nyo itong mabuti. Huwag po nating takasan ito. Dahil the more natakasan natin ang issue, the more nagtatanong ang taong bayan, the more silang nagagalit. At hindi na natin sila masisisi kung iisipin nila itong drogang nahuli ay mayroong taong mataas na pinagtatakpan ito, kaya itinatago na yung driver, itinatago na rin yung van, itinatago na yung droga. Sabi dito ni KitKats, SMNI na lang talaga nagbabalita ng tama. Tama po. Mainstream wala na. Kaya ako hiling ko sa inyo, hindi dahil nasa SMNI ako, pakisuportahan yung SMNI. Ako binanatan ko rin si Pastor Kibuloy. Pero nakaapat na po akong punta ng Davao. Nasa post ko yan. In 2 months, hindi ko po tinatago yan. Pang-apat na Davao na to in 2 months. Pero bago pa ako pumunta rito, ng unang maisog sa Davao, yun ang una kong punta rito.
sinusuportahan ko na po ang SMNI at si Pastor Kibuloy. Bakit? Since bumaligtad ang SMNI at Pastor Kibuloy, siniwalat nila ang kalokohan ng gobyernong ito. Pinupuri ko na po sila. Kaya suportahan po ninyo. Hindi ko po sila sinusuportahan kasi lagi ako sa Davao, hindi. Even before pa that, alam to na mga masusugid kong manunood. I-check ninyo even before Davao. Suportahan po natin, tulungan natin ang mga kababayan natin, ang mga vloggers po, ang mga media na sumusuporta sa pagbalita ng tunay na nangyayari sa kabilang panig. Kasi po isang panig lang ang naririnig eh. Puro sila. Etong droga, hindi nababalita. Huwag niyo pong pagtakpan. Okay? Hindi ko po kayo pinagbibintangan, pero pagka wala pong lumalabas na balita na ito, yan po ang iisipin ng tao. Pinagtatakpan nyo at mayroong malaking tao na nasa likod nito. Ayoko na lang diretsuhin eh. May mga balita ako naririnig. No? Huwag naman sana totoo. Pero napakadelikado yon. Ipakita nyo, prove it, na hindi kayo kasabwat dito. Sabi ni Eve, tama kayo banateros, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Correct. Coach, ang tanong, bakit di kumikibos si NPA? Unfair sa kanya yan. Malamang kinakanlong ni Abalos yung driver kasi may negosyo sa mga... Oh, ayan na nga. Yan ang sinasabi ko. Magdududa ang taong bayan eh. Paano pinapatay yung balita eh? Sabi dito, huwag nyo na hanapin yung driver kasi tapos na ang papel niya sa paglabas ng gobyerno. Palabas ng gobyerno. Sino mang magmumukhang gago, di sila din mga bangag. Yun. Nakikita nyo na kung anong iniisip ng taong bayan. Huwag nyo pong pagtakpan, huwag nyo pong kanlungin itong nangyari na parang di umanong drama-drama sa droga.